Tinuruan ng leksyon si Putin. Ngayon alam na niyang hindi niya dapat hamunin ng Amerika. Ukraine and the US have agreed a deal that is expected to give Washington access to Ukraine's mineral deposits. Sa gitna ng patuloy na gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine ay mas lumilinaw na ang posisyon ng Amerika. Hindi na ito basta nanonood lang, kundi aktibong tumutulong at pumapanig na kay Volodymyr Zelensky. Unti-unti na ring nawawala ang dating impluwensya ni Vladimir Putin sa mga negosasyon, lalo na nang mismong si Donald Trump ang pumirma sa mga kasunduan na pabor sa Ukraine. Pero paano nga ba nauwi sa ganito ang lahat? At bakit tila si Putin na ngayon ang nahihirapang makipagsabayan? Alamin natin ang mga lihim sa likod ng bagong kasunduan at ang mga pagkakamaling hindi inaasahan ni Putin. Matagal nang sinusubukang paikutin ni Vladimir Putin ang United States. Para bang sanay na siyang makipaglaro sa mga patakaran ng mga mas malalaking bansa, lalo na sa mga bansang tulad ng Amerika. Pero ngayon dahan-dahan na siyang tinatamaan ng mga naging desisyon niya noon. Hindi na gaya ng dati na tila may kaunting pag-unawa pa ang mga Amerikano sa kanyang mga kilos. Pero habang lumilipas ang panahon ay mas lalo itong nagbago. Dahil sa dami ng naging kilos ni Putin na taliwas sa interes ng iba, pati ang dating kakampi ay tila lumayo na sa kanya. At nang mismong si Trump ang nagsabing susuportahan nila ng buo si Volodymyr Zelensky at ang Ukraine, ay malinaw na hindi na pabor sa Russia ang ihip ng hangin. Samantala, nagsimula ang lahat sa isang kasunduan na may kinalaman sa mga likas na yaman ng Ukraine. Ang tinutukoy dito ay ang mga mineral na matagal nang pinapansin ng iba't ibang malalaking bansa. Hindi lang Russia ang may interes dito kundi pati ang Amerika ay may matinding interes sa mga ito. Sa unang bahagi ng kasunduan ay lumabas na parang hindi ito pabor sa Ukraine. Parang gusto lang kunin ng Amerika ang halos 20,000 mineral deposits ng Ukraine. Tinatayang aabot ang kabuuang halaga ng mga ito sa humigit kumulang $500 billion. Ayon kay Trump noon, sapat na raw ang halagang ito para matumbasan ang lahat ng tulong militar na naibigay nila sa Ukraine sa mga nagdaang taon. Kahit maraming nagdududa kung tama ba talaga ang bilang, ay malinaw na sa unang version ng kasunduan ay parang mas lamang si Putin. Para kay Putin ang sitwasyong iyon ay isang paraan para palabasin na ang Ukraine ang ayaw sa kapayapaan. Ipinakita niya na hindi raw pumayag si Zelensky sa isang deal na posibleng magdulot ng katahimikan. Pero kung titignan sa mas malalim na paraan, ay mukhang naniwala talaga si Putin na kaya niyang kontrolin ng sitwasyon. Iniisip niyang kahit ang American administration ay kaya niyang hawakan sa leeg. At para sa kanya, ang dating kaalyado ng Amerika ay nagiging kaaway na nito. Ngunit hindi ganoon katagal bago nagbago ang ihip ng hangin. Lumipas ang ilang buwan at ngayon ay may bagong kasunduan na pinirmahan ng Amerika at Ukraine. Ang kasunduang ito ay malayo sa nauna at mas pabor na ngayon kay Zelensky. Ayon sa mga ulat, sa halip na basta kunin ng Amerika ang lahat ng resources, ay magtatayo sila ng isang pondo kung saan maglalagay ng pondo ang Amerika, Ukraine at ilan pang kaalyado. Ang layunin ng pondong ito ay gamitin sa muling pag-angat ng Ukraine kapag natapos na ang gyera. Ibig sabihin malinaw ang paniniwala ng Amerika na mananatiling buo at malaya ang Ukraine. Para kay Putin ito ang isang bagay na hindi niya gustong marinig. Ngunit mas naging malinaw pa ang sitwasyon ng sabihin na mananatili sa kontrol ng Ukraine ang lahat ng karapatan sa kanilang mga likas na yaman. Mula sa lupa, facilities at maging ang paraan kung paano ito gagamitin ay nasa kamay pa rin ng Ukraine. Hindi tulad ng unang version kung saan halos mawalan na sila ng boses. Ngayon kahit may kasunduan ay hawak pa rin ni Zelensky ang kapangyarihan sa mga desisyon. Sa katunayan, hati ang kasunduan. 50% ng kikitain mula sa minerals ay mapupunta sa Amerika at sa mga investors nito. Pero ang natitirang kalahati ay mapupunta sa Ukraine. At ang bahagi nilang iyon ay sila mismo ang magpapasya kung paano ito gagamitin. Sa ganitong sistema ay posibleng bilyon-bilyong dolyar ang pumasok sa ekonomiya ng Ukraine pagdating ng panahon. At para sa isang bansang winasak ng digmaan, ito ay napakalaking tulong. Gayon din naman sinabi ni Zelensky na ang kabuuang halaga ng minerals sa ilalim ng kanilang lupa ay posibleng umabot ng $12 trillion. Para sa Amerika, panalo rin sila dito. Hindi lang sila nagbibigay ng tulong, kundi kumikita pa sila. Bukod pa rito, kasama rin sa bagong kasunduan ang isang mahalagang bagay para sa Ukraine, ang matagal na nilang hinihiling na security guarantee. Ibig sabihin may malinaw na batayan na para sa tuloy-tuloy na suporta mula sa Amerika. Lahat ng armas, tulong at technology na ipapadala ng Amerika ay ituturing na bahagi ng kanilang investment sa nasabing pondo. Hindi na ito simpleng ayuda lang. Isa na rin itong legal at matibay na kasunduan. Kaugnay pa nito, isa na namang malinaw na tagumpay para sa Ukraine ang dumating.
Sa pagkakataong ito ay galing mismo sa Amerika ang napakahalagang balita na hindi na kailangang bayaran ng Ukraine ang mga tulong na natanggap nila mula sa United States. Ibig sabihin, wala na silang obligasyon na isauli ang kahit $1 mula sa lahat ng military aid na naipadala sa kanila sa mga nagdaang taon. Kasama na rito ang halos $500 billion na halaga ng tulong na nauna nang ibinigay. Isang napakalaking ginhawa ito para sa isang bansang patuloy na lumalaban sa gitna ng digmaan. Mula sa simpleng pag-uusap ay naging konkretong aksyon ang suporta ng Amerika. At kung titignan ng mabuti ang mga kaganapan, ay malinaw na hindi na simpleng tagamasid ang Amerika sa gera. Hindi na sila basta nagbibigay ng kaunting tulong. Ang ipinapakita nila ngayon ay isang matibay at seryosong pakikiisa sa laban ng Ukraine. Sa pamamagitan ng minerals deal at tuloy-tuloy na pagbebenta ng armas, ay pinapalakas ng United States ang kakayahan ng Ukraine hindi lang para lumaban kundi para manindigan bilang isang malayang bansa. Subalit kung babalikan natin ang mga nangyari noong buwan ng March, ay makikita natin kung paano nagsimulang mabuo ang kasalukuyang sitwasyon. Nagkaroon ng pulong sa pagitan ng mga kinatawan ni Trump at Zelensky sa bansang Saudi Arabia. Layunin ng pagpupulong na ito na pag-usapan ang posibilidad ng isang pansamantalang tigil putukan. Plano rin nilang itigil ang labanan sa loob ng 30 days para bigyang daan ang muling pag-uusap at masinsinang pag-iisip kung paano posibleng marating ang kapayapaan. Sa unang tingin ay mukha itong isang panalo para sa lahat ng panig. Nabuksan ang pinto para kay Putin na muling makipagnegosasyon. May pagkakataon na siyang makuha ang ilang bahagi ng gusto niya nang hindi na kailangang dumaan sa matinding bakbakan. Pero sa kabila ng pagkakataong iyon ay si Putin mismo ang paulit-ulit na tumanggi. Gayon din naman, ang isa sa mga dahilan na binanggit niya sa kanyang pagtanggi ay ang umano'y kakulangan sa pagtutok sa ugat ng problema. Pero sa totoo lang para kay Putin, ang pinakaugat ng lahat ay ang pag-iral ng Ukraine bilang isang malaya at hiwalay na bansa na isang idea na matagal na niyang tinututulan. Para sa kanya, hindi dapat umiiral ang Ukraine bilang isang independent republic. At dahil sa ganitong pananaw, ay sunod-sunod niyang tinanggihan ang bawat mungkahi para sa kapayapaan. Pero teka, commercial break muna. Gusto ko lang i-share ang pinagkakaabalahan ko ngayon, baka interesado din kayo at ito ang trading. Alam mo ba na pwede kang manalo ng 10,000 pesos habang natututo kung paano kumita sa crypto? Ito ang OKX, isa sa pinakasikat at pinakapinagkakatiwalaang crypto trading app sa buong mundo. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan maging expert para makapagsimula. Kahit zero knowledge ka sa crypto, kayang-kaya mong matuto dito. Ano nga ba ang OKX? Ang OKX ay parang online palengke ng cryptocurrency. Dito pwede kang bumili, magbenta o mag-ipon ng mga digital coins gaya ng Bitcoin at Ethereum. Pero ang pinakamagandang balita, pwede kang magsimula kahit maliit lang ang puhunan. Kahit 500 pesos lang pwede na. At kapag nag-register ka gamit ang link na nasa comment section, may chance kang manalo ng 10,000 pesos. Bakit magandang gamitin ang OKX? Madaling gamitin kahit first time mo. May mga guide at tutorial para sa beginners, safe, at may security features para sa pera mo. Pwede kang kumita habang natututo. May chance kang manalo ng cash prize. Paano mag-register? Step 1. Pumunta sa comment section at i-click ang link. Step 2. Mag-sign up gamit ang email o phone number mo. Step 3. I-verify ang identity gamit ang valid ID. Step 4. Mag-deposit ng kahit konting halaga. Step 5. Ayan, kasali ka na sa raffle para sa 10,000 pesos. Register ka na bago ka pa mahuli. Sayang din ang chance na manalo at kumita. At ngayon bumalik na tayo sa paksa. At pagdating ng April 1 ay nagsalita si Sergey Ryabkov, isang mataas na opisyal sa foreign policy ni Putin. Ayon sa kanya, hindi pa rin daw sapat ang bagong proposal na nagbibigay ng partial ceasefire, lalo na sa bahagi ng energy infrastructure. Sinabi niya na tinitingnan nila ng seryoso ang mga mungkahi mula sa Amerika, pero sa kasalukuyang anyo raw nito ay hindi nila ito matatanggap. Dito na nag-umpisang uminit ang ulo ni Trump. Sa harap ng media ay diretsahan niyang sinabi na nawawalan na siya ng pasensya kay Putin. Binanggit pa niyang handa siyang magpatupad ng secondary sanctions laban sa Russia kung magpapatuloy ang katigasan ng ulo nito. Pero kahit sa kabila ng babala ay hindi pa rin natuto si Putin. Gusto pa rin niyang siya ang masunod sa lahat ng bagay. Gusto niyang sa simula pa lang ng ceasefire ay malinaw na mapapanatili ng Russia ang lahat ng teritoryong nasakop nila. At higit pa roon ay gusto rin niyang siguraduhin na mawawalan na ng kakayahan ang Ukraine na lumaban sa hinaharap. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay lalo pang naiinis si Trump sa mga pinapakita ni Putin. Hindi lang dahil sa mga pagtanggi, kundi sa malinaw na panlilin lang. Hindi nagtagal, ilang linggo lamang ang lumipas at tila nawalan na ng direksyon si Putin. Bigla na lang siyang nagmungkahi ng 3-day ceasefire para sa Easter weekend.
Pero ilang oras lang matapos niyang i-anunsyo ito ay umatake agad ang kanyang mga sundalo. Pagdating ng buwan ng May ay muling humiling si Putin ng ceasefire. Sa pagkakataong ito ay gusto niya ng tigil putukan mula May 8 hanggang May 10 para raw makapagdaos sila ng Victory Day Parade na isang engranding selebrasyon na layong ipakita ang lakas ng Russia noong panahon ng World War II. At bukod pa roon ay plano rin niyang imbitahan ang halos 30 world leaders na dumalo. Pero ngayong malinaw na ang style ni Putin ay hindi na pumayag ang Ukraine. Sa kabila ng panawagan ng Russia para sa kapayapaan, ilang oras pa lang ang lumilipas ay binobomba na agad nila ang lungsod ng Sumy. Sa puntong ito ay hindi na maikakaila ang totoo na hindi seryoso si Putin sa kapayapaan. Ginagamit lang niya ang ceasefire bilang panlinlang para magpatuloy sa offensive habang hindi handa ang kalaban. Sa katunayan dahil sa paulit-ulit niyang pagsuway at panlilinlang ay tuluyan na siyang pinutol ng Amerika. Ayon kay Philip Ingram, isang dating intelligence officer mula sa British military, si Putin mismo ang nagtulak sa Amerika na buuin ang minerals deal bilang tugon sa kanyang mga kasinungalingan. Sa panayam kay Ingram noong May 7, ay binanggit niyang ang mga aksyon ni Putin ang naging dahilan kung bakit nagsimulang lumipat ng suporta ang mga bansa palayo sa Russia. Ngunit ang bagay na mas lalong nagpapainit ng ulo ni Vladimir Putin ngayon ay hindi lang ang mga pangyayari sa mismong digmaan, kundi ang katotohanang hindi na niya alam kung ano ang susunod na galaw ni Donald Trump. Ayon sa mga tagamasid, kung may isang bagay na talagang kilala si Trump, ito ay ang pagiging mahirap hulaan. Minsan ay bigla-bigla siyang nagdedesisyon at madalas ay hindi mo inaasahan ang kilos niya. At sa ganitong klase ng pag-uugali ay nagkakaroon ng kalituhan ang mga kausap niya, kahit si Putin mismo. Noong isang pagkakataon ay may insidente sa Oval Office kung saan pinagsabihan ni Trump si Volodymyr Zelensky sa harap ng maraming tao. Pagkatapos nito, sa loob ng sunod-sunod na 10 araw, halos lahat ng lumalabas na pahayag mula sa grupo ni Trump ay tila pabor sa Russia. Parang binigkas nila ang eksaktong sinasabi ng mga tao sa loob ng Kremlin. Pero ayon kay Philip Ingram, doon mismo nagsimula ang pagkakamali ni Putin. Sa halip na tanggapin agad ang alok para sa tigil putukan, ay nagdesisyon si Putin na humingi pa ng mas malalaking pabor. Hindi lang yun, ipinakalat pa ng kampo niya ang mga bagong kahilingan sa publiko. Habang nangyayari ito ay bigla ring kumalat ang isang larawan na ikinagulat ng lahat, isang litrato kung saan makikitang magkatabi si Trump at si Zelensky habang nasa isang misa sa Vatican. Sa larawan ay nakaupo silang magkatapat, nag-uusap ng seryoso sa loob ng higit 15 minutes. Ayon kay Ingram, sa mismong sandaling yon nagsimulang magbago ang pananaw ni Trump tungkol sa buong sitwasyon. Kung noon pa lang ay tinanggap na ni Putin ang alok ng Amerika, ay posibleng naiwasan niya ang mga problemang kinahaharap niya ngayon. Pero hindi niya ginawa. At ngayong nararamdaman na niya ang epekto ng kanyang mga desisyon, natututo na rin siyang hindi habang panahon ay kaya niyang lokohin o paikutin ang Estados Unidos. Sa isa pang panayam ay muling ipinaliwanag ni Ingram ang naging malaking pagkakamali ni Putin. Ayon sa kanya, malinaw na makikita sa kasunduan tungkol sa minerals kung gaano kalaki ang maling pagkakaintindi ng Russia. Ang akala nila ay simpleng kasunduan lang ito tungkol sa mina. Pero ang totoo, ito ay isang mas malawak na kasunduan na hindi lang tungkol sa pagmimina, kundi tungkol din sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Ukraine. Isa itong malaking investment at rebuilding project na naglalayong buhayin muli ang kabuhayan ng bansa. At higit sa lahat, wala na ang mga lumang kondisyon kung saan may ganap na kontrol ang Amerika sa likas na yaman ng Ukraine. Sa halip, ang dalawang bansa ay magtutulungan para palaguin ang mga ito. Para kay Putin, napakalaking dagok nito. Dahil ang pinaniniwalaan niya ay walang karapatang umiral ang Ukraine bilang isang malayang bansa. Pero ngayon isang opisyal at malawak na kasunduan ang nagpapakita na hindi lang malaya ang Ukraine dahil tutulungan pa itong umunlad. Ang mga dating hawak ng Russia tulad ng gas, langis at iba pang kayamanan sa lupa ay unti-unti nang nawawala sa kanilang kontrol. At ang pinakamasakit, ang mismong Amerika ang siyang nagbigay ng parusa dahil ayaw ni Putin na tapusin ng gyera. May isa pang bahagi ng kasunduan na lalo pang nagpapalala sa sitwasyon ni Putin. Ayon sa bagong ayos ng kontrata, kalahati ng kita mula sa minerals ay mapupunta mismo sa Ukraine. Para kay Ingram, panalo ito para sa dalawang bansa. Pero mas malaki ang nakuhang benepisyo ng Ukraine kaysa sa mga naunang draft. At sa panig ng Russia ay talo sila sa usapan. Pero ang nakakatawang bahagi nito ay noong mga nagdaang buwan, si Zelensky ay halos hindi pinapansin sa loob ng White House. May mga senador pa nga na nilait siya, kabilang si J.D. Vance. Si Trump naman ay hindi rin siya dinepensahan noon. Pero ngayon ay malinaw na nagbago ang ihip ng hangin. Ayon kay Ingram, nagsimula ang pagbabago ng damdamin ni Trump matapos silang magkita ni Zelensky sa Vatican.
Maaaring sa panahong iyon ay mas naintindihan niya ang kalagayan ng Ukraine. Napagtanto niya na ang giyera ay hindi lang tungkol sa mga sundalo o barilan. Araw-araw ay may mga namamatay. Pero ang bagay na lalong tumatak sa isip ni Trump ay ang asal ni Putin. Kahit ilang beses siyang alukin ng tulong at kompromiso ay hindi siya marunong makontento. Ang layunin niya ay tuluyang mawala ang Ukraine sa mapa. Dahil dito ay nagdesisyon si Trump na pumili ng panig at hindi siya pumili ng Russia. Pinili niya ang Ukraine at ginawa niya ito sa paraan na talagang makakatulong sa kanila. Gumawa siya ng kasunduan na nagbibigay ng mas malaking kapangyarihan sa Ukraine, hindi lang ngayon kundi pati sa mga susunod na taon. Kaya ngayon ay dalawa ang kailangang tanggapin ni Putin bilang katotohanan. Una, wala na siyang kaalyado sa loob ng Amerika. At pangalawa, mismong si Trump na dati ay tahimik lang ang gumawa ng bagong paraan para tulungan ang Ukraine na mas maging matatag at mas lumakas pa sa mga susunod na taon. At kung iniisip mong ito na ang pinakamasakit na nangyari kay Putin, ang totoo, hindi pa ito ang pinakamasaklap. Kaugnay pa nito, matapos tanggihan ni Vladimir Putin ang panukalang ceasefire na tatagal ng 30 days, ay agad itong sinundan ng babala mula kay Donald Trump. Hanggang ngayon ay hindi pa ito formal na ipinatutupad. Pero ang hindi dapat kalimutan ay hindi nangangahulugang ligtas na si Putin. Ang bantain nananatili at anumang araw ay maaaring magbunga ito ng mas matinding hakbang mula sa Estados Unidos. Noon ding unang araw ng buwan ng April ay isang bagong panukalang batas ang inihain ni Lindsey Graham, isang senador na matagal nang itinuturing na malapit kay Trump. Ang panukalang ito ay pinangalanang Sanctioning Russia Act of 2025. Sa ilalim ng batas na ito ay nakapaloob ang panibagong serye ng napakahigpit na financial sanction laban sa Russia. Ang layunin ay dagdagan pa ang umiiral ng higit sa 6,433 sanctions na ipinataw mula ng salakayin ng Russia ang Ukraine noong 2022. Isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng panukalang ito ay ang kapangyarihang magparusa sa kahit anong bansa na bibili ng langis o ibang produktong galing sa Russia. Bukod pa rito, meron ding provision na naglalayong magpatupad ng hanggang 500% na buwis o taripa sa mga bansang patuloy na kumukuha ng langis, natural gas, petrolyo o uranium mula sa kanila. Kapag tuluyang naisabatas ito, ay magiging isa ito sa pinakamabibigat na dagok sa ekonomiya ng Russia. Sa madaling salita, para itong huling pako sa kabaong ng dating maganda at maayos na relasyon ng Russia sa Amerika. Subalit kahit hindi pa ito tiyak kung pipirmahan ni Trump, ay may malaking epekto na agad ang mismong pagsumait ng panukalang batas. Ang katotohanan ito ay galing mismo sa isang kaalyado ni Trump ay sapat ng senyales na may malalim ng pagkasira sa dating kontrol ni Putin sa diplomatikong relasyon sa pagitan ng Amerika at Ukraine. Parang unti-unting nawawala sa kamay niya ang pagkakataong maimpluwensyahan ang direksyon ng mga pag-uusap sa pandaigdigang antas. Ngunit hindi doon nagtatapos ang hamon kay Putin. Ilang linggo lang ang lumipas mula nang ihain ang nasabing panukala ay muling gumalaw ang European Commission. Naglabas sila ng 17th set ng sanctions. Ang mga bagong hakbang na ito ay direktang nakatarget sa mga opisyal ng Russia at maging sa mahigit 100 na barko na pinaniniwalaang may kaugnayan sa kanila. Ibig sabihin, kahit pa magawang makaiwas ng Russia sa mga bagong parusa mula sa Estados Unidos, ay hahabulin at bibigyan pa rin sila ng matinding parusa ng European Union. Sa ganitong sitwasyon ay mistulang sinasakal na ang mga galaw ng Russia mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat ng plano ni Putin para subukang hatiin o guluhin ang pagkakaisa ng mga kaalyado ng Ukraine ay pawang nabigo. Sa ngayon ay malinaw na kung sino ang talagang kakampi ng Amerika at hindi nakabilang doon ng Russia. Ngunit sa kabila ng lahat ng nang ito ay isang mahalagang tanong ang kailangang sagutin. Sa dami ng hakbang laban sa Russia, posibleng matatapos na ba ang digmaan? Sa kasamaang palad, ang sagot ay hindi pa. Kahit na hindi na makakakuha si Putin ng anumang pabor mula sa mga negosasyon, lalo na ngayong meron ng bagong kasunduan sa pagitan ng Amerika at Ukraine tungkol sa pagkuha at pagproseso ng mahahalagang mineral, ay hindi pa rin ito sapat para tuluyang itigil ng Russia ang kanilang agresibong kilos. Ayon kay Philip Ingram sa panayam niya sa isang kilalang pahayagan, kahit na tila talo na ang Russia sa larangan ng diplomasya, ay patuloy pa rin ang pagtutulak ni Putin na ipagpatuloy ang kanyang plano. Ang pinakamasakit na bahagi nito ay ang katotohanang minsan, halos nasa kamay na ni Putin ang lahat ng gusto niya. Ilang beses nang nag-alok si Trump ng ceasefire at mga peace deal na pabor sa Russia. Ngunit sa bawat alok ay paulit-ulit ang tugon ng Russia. Hindi pa sapat, gusto pa nila ng dagdag. Sa madaling sabi, hindi talaga sila kontento. Ayon kay Ingram, ang pagkakamali ng maraming bansa ay patuloy pa ring iniisip na gusto ng Russia ang kapayapaan. Pero ang totoo raw, hindi ito ang tunay na layunin ni Putin. Sa halip, naniniwala pa rin siya na may pagkakataon pa silang makuha ang buong Ukraine kung pagbibigyan.
Kaya naman sa bawat alok ng kapayapaan ay tinatanggihan niya. Subalit ang hindi inaasahan ni Putin ay ang matibay na paninindigan ni Trump. Determinado si Trump na tapusin ang giyera. Para sa kanya ito ang magiging patunay na kaya niyang tuparin ang mga ipinangako niya kahit bago pa man siya maupo bilang Pangulo. Oo, hindi na nga natapos ang digmaan sa unang araw ng kanyang panunungkulan gaya ng dati niyang pahayag. Pero ang kanyang patuloy na pagsusumikap na tapusin ito ay isang bagay na hindi inakala ng Russia. Ang akala ni Putin ay madadala niya si Trump sa paikot-ikot na usapan. Pero ang naging resulta, lalo lang niyang binigyan ng dahilan ang Amerika para mas suportahan at palakasin ang Ukraine. May isang hadlang lang sa ngayon. Ang bagong kasunduan sa mineral ay hindi agad-agad mararamdaman ang benepisyo. Ayon sa mga eksperto, bagamat maganda ang layunin ng kasunduan, ay aabutin pa ito ng ilang taon bago ito tuluyang maging ganap na proyekto. Wala pa itong kumpletong detalye at maraming proseso pa ang kailangang tahakin bago maisakatuparan. Dahil dito ay may mga nagsasabi na maaring minamadali na ni Putin ang mga hakbang niya para matapos na ang pagsakop bago pa magkabisa ang kasunduan. Kung magiging matagumpay siya o hindi ay wala pa tayong kasiguraduhan. Ang malinaw lang, ang kasunduang ito na siya mismo ang may ambag sa pagkabuo ay naglalaman na ngayon ng malinaw na garantiya para sa seguridad ng Ukraine. Kaya ngayon ang tanong na bumabalot sa isipan ng marami ay ito. Sa ganitong kasunduan, masasabi ba nating napakalaking pagkakamali ang ginawa ni Putin sa tangka niyang kontrolin ang Amerika? At sa pagdami ng mga sanctions at kasunduan laban sa kanya, gaano kalaki ang magiging epekto nito sa takbo at kinabukasan ng digmaan sa Ukraine?